O ayan na mga idol, grabe na talaga sa Senado. Porket criminology graduate lang si Senator Robin Padilla ay aapihin na. Kung matatandaan natin mga idol sa impeachment trial ni VP Sara ay mayroong privilege speech si Senator Robin Padilla. Pero sumabat itong si Erwin Tulfo at syempre pa kahit na kukunti na lang sila doon sa minority block ay mayroon pa ding nagtatanggol sa ating senator na si Senator Robin Padilla. Pero bago pa natin ipapatuloy ang ating talakayan ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa lahat ng mga kapatid at mga kababayan natin na nasa ibang bansa. At hindi ko muna kalimutan na batiin ang ating mahal na kapatid ng happy birthday ngayong araw na si Senator Rodante Marcolita, na kahit na nandyan siya ngayon sa piitan ay mahal na mahal po natin siya dahil alam po natin na wala po siyang kasalanan. Alam nating lahat na politically motivated lang po ang nangyayari na pagkakulong ng ating mahal na senador at kapatid na si Senator Rodante Marcolita. At para maintindihan natin ang buong storya ngayon tungkol sa nangyaring pagtatanggol ni Senator Alan Peter Cayetano ay panoorin muna natin ang video at mamaya ay sabay-sabay po tayong magbigay ng ating mga reaksyon at opinion mga idol at mga kapatid ko. Kaya video, pasok! Hindi ako magpapasako sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang hulingal. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganoon din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at pagkakapangulong hukom. Maraming salamat. O yan lang naman ang sinasabi ni Senator Robin Padilla sa kanyang privilege speech. Pero anong ginawa nitong bindalo na ito? Panoorin ang video. Oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice-Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice-Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. O diba? Tumaas na naman ang kanyang boses, talagang hawd itong si Senator Erwin Tulfo na bindalo. Pero sinasabi niya na dapat focus lang tayo sa impeachment topic ni VP Sara. Pero bakit itong kaalyado niya ay nagsalita din ng irrelevant sa impeachment trial? Panoorin natin ang video. Meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President? Pero hindi yung in-apply kay Mayor Baste. Halos pareho yung sinabi nila na maliwanag naman, bukod doon sa January 2026, na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov, threat against the first family, nasundan pa ng pupugod. Ang kailangan lang namin yung ulo. O diba? Paano naging relevant ang sinasabi ni Peng Lacson? Oh, hindi niya pinuna porket kaalyado sila sa administrasyon. Bilang isang mamamayang Pilipino, mga idol, ay may karapatan tayong magsabi ng ating mga opinion at mga reaksyon. Hindi man ito labag sa batas dahil hindi po natin inaatake ang kanilang mga personal na buhay. But ang atin lang dito, pinuna lang natin kung ano po ang kanilang pagkakamali bilang isang public servant. Sinabi ni Erwin Tulfo na dapat
kung ano lang ang tungkol sa impeachment trial ay yun lang ang sasabihin. Pero nakikita nyo naman kung ano po ang sinasabi ni Ping Lacson. Diba? Ano naging relevant? Kasi hindi naman yung topic ni VP Sara. Diba? Oh, pero hindi nila pinuna. Pero dahil andyan pa din si Senator Alan Peter Cayetano na magtanggol kay Senator Ruben Padilla, kaya panoorin natin kung paano niya sinupalpal itong si Erwin Tulfo. Video, pasok! Happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. O diba? Simple lang, pero rap. Kung hindi ka naman abogado, di, huwag kang magaling-galingan, huwag kang magaling-galingan patungkol sa legal matters. Diba? Dahil porket nasa, ano man sila, nasa bindalo mode. Kaya kahit ano na lang ang kanilang sasabihin ay wala pong pumupuna sa kanila. Porket maliit na lang, kunti na lang sila sa minority block na naiwan. Dahil pinakulong na nga nila lahat. Kung hindi lang nila tinakot si Senator Bato na mapunta na naman doon sa dahig, ay lalabas yan. Diba? Sinasabi na nga ni Senator Bato de la Rosa na kung dito lang sa Pilipinas ang kaniyang warrant of arrest ay handa po niyang harapin. Siyempre matakot po yung tao na madala doon sa dahig. Mahal kaya ang plete doon, diba? 300k po ang pamasahe doon sa dahig. At saka malayo sa pamilya. At isa pa, pinakulong na din si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder para walang piyansa. At ang pinakamasakit ay pinakulong na din nila si Senator Rodante Marcolita sa walang sapat na basihan, yung kaso pa din na plunder. Yun ang pinakamasakit na nakulong si Senator Rodante Marcolita na tayong mga kapatid ay nagluluksa po pero hindi natin na ipadama sa buong bayan. Nasa puso lang natin, napakasakit po ang nangyayari pero ang ginawa lang natin ay ipanalangin si Senator Rodante Marcolita. Birthday na birthday niya ngayon. Sana po ay maging malusog po siya at makalabas na po siya doon sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng ating panalangin. Talagang sinadya nila na ipakulong nung nagsimula ang impeachment trial July 6 para hindi na siya makasali doon. Diba? At ngayon nga ay mayroong petisyon si Senator Dante Marcolita na sana ay maka-attend pa din siya sa impeachment trial. Pero ewan ko, ano sa palagay ninyo mga kababayan at mga idol ko, mga ka-updates? Payagan kaya nila ang hiling ni Senator Rodante Marcolita at ano po ang opinion ninyo? Tama ba ang kanilang ginawa kay Senator Rodante Marcolita na wala namang ibang kasalanan po si Senator Marcolita kundi ang hanapin ang totoong mastermind sa malaking nakawan di umano sa flood control projects anomalies? Ano sa palagay ninyo mga kababayan at mga idol ko? Mayroon pa bang hustisya dito sa ating bansa ngayon na halatang halata na? Klarong-klaro na, di ba? Super klaro. At ano po sa tingin ninyo ang impeachment trial na nangyayari? Bias ba o hindi? Na kahit na si Senator Ruben Padilla ay hindi abogado, pero naninindigan po siya. Mag-research po siya sa Google para lang makaparticipate doon sa impeachment trial. So yun lang mga idol ang ating update ngayong araw at para updated po kayo sa ating mga bagong opinion reaction sa Philippine Updates ay mag-subscribe na kayo at mag-like at i-share ang ating video para din malaman ng iba pa nating mga kababayan at mga kapatid kung ano ba talaga ang mga nangyayari dito sa ating bansa ngayon at mag-comment kayo dyan, ipalabas po ang inyong mga damdamin, mga nalalaman, naintindihan
sa pangyayari sa ating bansa ngayon. At huwag kalimutan, mag-ingat po tayong lahat!